Carbon Lodi. So ayan, ang Yamaha R1M Edition. Silipin natin ngayong araw, netizens. Sobrang astig na itong motor na to. Tara! Netizens, ang Yamaha R1M Edition. Sobrang astig. Kung makikita nyo itong unahan, no? Carbon Lodi, di ba? Yun palang umagaw na talaga sa attention ko. Alam mo talaga ito yung nasa top of the line edition. Hanggang dyan, no? Yung pinaka bearings or cowling niya hanggang dyan. For aerodynamics yung design niya. Tapos dito naman sa pinakatangke, sobrang kintab ng pagka-silver. Halata mong premium quality pati paint job. Tapos yung Yamaha emblem niya, silver din, bikinang. Nandito yung pinaka parang ventilations niya. Tapos yung pride and ownership niya, nandito nakalagay, R1M 1396. Of course, fully digital yung panel gauge natin. And ayan, kung makikita nyo, ayan o, ride by wire yata tawag dito. Ito yung shocks niya, parang may ano, strange. Kakaiba, no? Nissin pati mga preno. Tingnan mo ba naman yung shocks niya, netizens, oh? Sobrang astig, oh. Parang mamahalin, oh, gold. Inverted shocks, Collins na siya. Tapos may reflectors dito para added visibility sa gabi. Naka disc brake din. Yung fender sa unahan or tapalodo is Carbon Lodi din. Double disc brake siya, netizens. Tapos 4-pot caliper. Ganda, oh. Ganda ng kanyang preno, oh. Ganda ng kanyang suspension din, oh. Sobra solid, di ba? At ito, yung caliper, oh, astig. Yung loob niya, ayan, dito, simple R1M lang. Tapos parang line lang siyang straight na ganon. Yung upuan naman, netizens, ganun din. Parehas ng mga R edition nila. Pero dito, may nakalagay na R1. Ayan. May ano din siya, parang may nakakabit, oh. Kakaiba. Carbon din itong part na to. Tapos may Yamaha emblem sa dulo. Yan, may tulis din siya. Ayan, oh. Tapos merong kulay blue na parang decals lang. So sa likod naman niya, ito yung makikita natin na taillight. Sobrang astig. Futuristic din. Kaya ganyan na rin yung sa mga sniper, eh. Kaya buti na lang kumukuha sila ng ibang ano, details from the R1 dun sa mga small displacement. Yung kanyang taillight, nakahiwalay. Yan yung ganda rin ng design, no? Futuristic, di ba? Solid. Tapos parang may parang palikpik pa dito. May ilaw din, of course, para sa plaka. Reflectors, added visibility sa gabi. Malinis din yung design niya for me kasi kita nyo merong parang hanggang dito na fender para malinis siya doon. Tapos yung suspension niya sa likod, Collins din. Ayan, o, napakaganto. Diba, compared to sa kanina pinakita ko or sa last vlog na R7, ito naman parang straight yung kanyang pinaka-suspension nasa center. Mas premium looking. Same din, syempre, yung kanyang pinaka-position. Kung makikita nyo, nandito yung kanyang pinaka-tapakan or rest ng driver. Parang aggressive talaga. Unlike dun sa R7, ito isa nakalabas yung kanyang exhaust. Ayan yung stock na exhaust niya. Pagdating naman sa likod, ang ating braking system ay single pot caliper at single disc brake. Of course, ABS na rin siya. Sukat ng gulong sa likod, 200 by 55 R17 tubeless. Tapos yung bags niya is kulay blue. Yan. Itong part na to, silver na silver din, eh. Oh. Nag-blend talaga dito sa bearings niya dito. Hanggang dito pala, carbon, no? May part na to ng makina, carbon din. Angas, diba? Tapos, yung kanyang switches, meron tayo ditong kill switch, menu. Sa kabila naman, meron tayo ditong passing switch. Tapos, may select din, tsaka mode. High beam, low beam, busina. Clutch, sobrang lambot ng clutch, netizens. Panalo. Dito pala sa gitna, ayan yung itsura niya sa gitna, guys. Ayan. Ito yung pinaka headlight niya, ayan, no? Ganda, diba? Ganda ng itsura niya. Para siyang may muka, parang alien. Sukat ng gulong dito sa unahan ay 120/70 R17 din. Ito pala yung pinaka-signal light niya sa unahan. Ayan, o. Ayan, o. Nasa kanyang side mirrors na pinaka-signal light niya sa unahan. Pogi, no? Ayan natin yung pinaka-itsura niya. Ayan. So by the way, kagaya nung binlog natin last time, meron din siyang 60th WGP edition. Ayan, no? World 60th World GP anniversary. And then halos same lang din yung makikita ninyo. Pero iba yung color varieties niya. Ayan, syempre may kulay white, yellow, and red na combination. Sa gilid, R1. Tapos may red dito.
Kagaya nung sa mga small displacement na na-review natin. Yung emblem gold. Tapos dito may susian. Iba iba tong ano eh. Tapos dito din may World GP 60th anniversary. Tapos nakalabas din of course yung kanyang exhaust sa may gold na mags. Yung kulay naman ng kanyang suspension ay gold din pero silver yung pinakaloob. Inverted din, parehas lang, same. Transparent. So para sa inyo netizens, ano yan ang mas cool or mas astig tignan? Yung R1M ba na yan? O itong 60th WGP na R1 regular? Yan, comment nyo lang sa ibaba netizens kung alin dyan sa dalawa ang nagustuhan ninyo. Shoutout pala kay Motopet, ayan o. Hello! Kamusta po kayo? Mabait yan sa personal guys. Kasama ko misis ko, mabait talaga kayo. Tignan mo, Motopet, di ba matangkad ako sa personal? Tignan mo yung, naman. tignan mo yung ano mo. Kasi malagad ka. Oo, totoo yun, totoo yun. Yun bro, chawa wow. So that's it for today's vlog. NSS, kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Alin dito sa dalawa yung nagustuhan nyo. Comment your thoughts below. Anong mga advice ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. So again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.